Magandang araw. Ito yung time na kagagaling lang namin sa galaan tapos pag uwi namin ay may nagchat nga sa akin at magpapagawa nga ng cake. Sabi ko nga baka nga kaya ako hinihila nga pa uwi ay parang nga dahil nga may magpapagawa nga ng cake. Ito kasi yung time na nasa Pola kami kaya lang ay bigla rin nga kaming napabalik din kaagad nga dito. Pero itong cake naman ito ay kinabukasan pa kailangan. Halimbawa dumating kami ngayon tapos ayun nga bukas nga daw ay kailangan. Kaya okay lang naman, hindi naman ako nag-haul sa oras dito. Pagka-edit ko ng mga tupper ay ayun, pinaprint ko na rin kagad. Gaya nga nang naulit ko sa inyo, karamihan ho dito sa amin ay ganun ang mga umu-order o order sa hapon or sa a day before ng kanilang mga party. Kaya ang masasabi kong rush order para sa akin ay yung same day na gagawin. Same day na umorder tapos same day din na i-deliver or pipick upin. Bale, ito nga palang aking cake na ginagawa na ito ay moist chocolate cake at 6x4 ang size. O diba, ang dami kong sinabi, hindi ko na malayan tapos na pala itong aking ginagawang cake. At ayan nga, unicorn theme ang ating cake ngayon at ibang style naman sa unicorn ang aking ginawa dito. O diba, ang cute din naman ang kanyang pagkakayari. Unang beses ko to nagawa sa unicorn na ganito yung kanyang style. Ayan na, ko lang naman din yan. Nakita ko lang din naman yan sa Pinterest yung style na yan. At nung habang ginagawa ko nga pala to, ay pumunta na nga kaagad dito yung batang celebrant nga at kinukuha na nga itong cake at hindi pala sila dito magse-celebrate. Bali pamangkin kasi yan ang aking asawa. Dadalhin pala nila yan papunta sa Santa Isabel dahil doon nga sila minsan nagtitigil. Belated happy birthday kay Tintin na thank you sa lola mo sa pag-order nitong cake na ito. Medyo marami-rami na rin nga siyang na-order para nga sa inyo kanyang mga apo. Pagkatapos kong gawin yung cake ay eto nga at gumawa naman ako dito ng banana bread. O diba ang ganda ng ating banana bread. Banana bread na merong chocolate chips tapos naglagay na rin ako dito ng almond. Yung almond slice no pagkakamahal pala niyan dito. Pero yan naman ay tira ko pan mula pa nga nung December dahil nga nagawa nga ako ng banana bread loaf. Ayan, nilagay ko iyan, kasamahan pa yan. Etong banana bread na ito ay ginawa ko ito dahil akala ko nga dito magse-celebrate ng birthday si Tintin. Kaya ayan, kami na lang din ang nagmerienda niyan. Hindi na rin kasi nila nahintay at nagmamadali na rin nga. Ipapadala ko rin nga sana kahit sa Santa Isabel sila magse-celebrate. At ito naman yung bilog na aking nagawa. Ayan, dalawa kasi nagawa ko yan dahil masyadong makapal kapag kanilahat ko dun sa may sa may rectangle. Ayan nga, at chinek ko nga ang loob niyan o yung gitna niyan dahil medyo nasunog nga ang ilalim niyan. At ayun, buti na nga lang hindi nadama yung gitna, hanggang ilalim lang talaga. Hinahapunan naman ay eto nga at magluluto naman tayo ng merienda. Bale, eto dito at mag-aarnibal ako dito ng asukal. Medyo marami-rami yung asukal na nilagay ko diyan dahil medyo marami-rami nga yung ating saging na lulutuin. Bale, ang lulutuin ko ngayon ay sinulbot. At ayan nga, nung matapos na nga yung pag-aarnibal, ayan, naglagay naman ako dito ng tubig. Pagkalagay ng tubig, hinayaan ko lang yung uminit para nga matunaw na rin nga yung asukal dahil tumitigas nga ayan kapag ka nilalagyan ng tubig. At after ilang minuto nga, eto nga at ayan, natunaw na nga yung asukal. At dahil medyo kumukulo na nga rin yung ating arnibal na asukal, ay eto nga at inilagay ko na rin dito itong saging. Ayan, di ba? Ang dami nga ng saging. Balihin natin ko yan sa gitna para hindi nga siya masyadong malaki. Kada ilang minuto dito ay hinahalo ko nga ayan para nga hindi nga siya masunog sa ilalim. Lulutuin lamang yan hanggang sa lumapot na. At eto na nga, ayan, kung napapansin nyo, di ba? Ang lapot na. Tsaka luto na rin diyan ang saging. Ready na ang ating pang merienda. Ayan, medyo masarap yan kapag ka medyo malamig ng kaunti. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.